Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Lubimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, napag-usapan ni Sara at Ernie dahil buntis na at unahin nilang paghandaan ang panganganak nito bago ang kanilang kasal. Ayaw sana ng ina ni Zara pero ipinaliwanag ang dahilan, kaya nasunod ang gusto ng dalawa. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Sing-Sing. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Time, how I cherish those moments, and no one can take your place. Kaya ko pa naman ang maglakad-lakad. Yan ang sabi ng doktor. Oo naman. Kaya nang sinabi ko, may pupuntahan tayo. Saan tayo pupunta? Gusto ko ngayon pa lang ay unti-unti na nating ihanda ang kailangan sa ating kasal. Akala ko ba priority ang panganganak ko? Oo naman. Pero hindi bale. Hindi naman masyadong mahal ito. Ano ba yan? Ang wedding ring natin. Para naman makapamasyal ka. Para ma-exercise ka. Yan ang bilin ng doktor. Oo. Pero kailangan na mag-ingat ka. Napansin ko na parang nahihirapan ka sa suot mo. Hindi naman. Okay lang sa akin. Bumili ka ng maternity dress mo para makapag-relax ka. Hindi na. Madagdagan pa ang gastos. Nakarelax naman ako dito. Sigurado ka ba? Oo, at sayang lang kung bibili pa ako. Minsan ko lang gamitin. Pag nanganak na ako, wala na. Itatago na lang. Oo naman. Idagdag na lang natin sa ipon natin ang ibibili ko ng damit. Sige na nga. Ikaw ang bahala. Hindi ko gusto na maiipit ang baby sa tiyan mo. Nakita ko na mahigpit yung suot mo kasi. Wow ha? Nakabili na ba kayo talaga? Oo. Si Rene naman, parang nagmamadali.
Sinabi ko naman na hintayin na lang pagkatapos kong manganak. Wala namang masama doon. Ang gusto niya, maihanda ang iba namin kailangan sa aming kasal. Di mabuti yun, friend. At hinabol namin ang auction sale ng jewelry store o yung pawn shop. Ayun, nakabili na kami. Talagang puro na ginto. Mabuti naman. At 2 pa ang pinuntahan namin. Talaga lang, ha? Oo. Ay, sandali ako kunin ko. Sigurado, magustuhan mo ang ganda ng singsing na yun. Kahit hindi mahal ang pagkabili namin. Paano ko sasabihin maganda? Hindi mo pa naman pinapakita sa akin. Oo, ipapakita ko sa'yo. At alam mo, mas excited tuloy ako na sana ay magpakasal na kami. Ano? At mas napatunayan ko kung gaano ako kamahal ng asawa ko. Nakita ko naman, talagang mahal ka ni Rene. Totoo yan, friend. Kaya nga ang sabi ko, mag-aasawa na rin siguro ako kung makahanap ako ng kagaya ni Rene. Uy, wala nang iba na kagaya ni Rene dahil nag-iisa lang siya. Ano? Oo. Sige, ipanalangin ko na lang na makahanap ka ng lalaki na magmamahal sa'yo ng tunay at mabait para hindi ka kawawa sa piling niya. Ay, naku ha. Kung hindi ako makakahanap ng kagaya ni Rene, baka maging matandang dalaga na lang ako. Oh, ganon? Ito na ang Ano mang masasabi mo sa wedding ring namin ni Rene? Maganda talaga, friend. Talaga, pure gold ito at pwede pang isang la. Natsambahan ninyo. Oo nga. At naku ha, hindi ko may larawan ng saya ko talaga. Napakaswerte mo talaga kay Rene. Sana nga, hindi siya magbabago. Hindi yata. Lalo na kapag nanganak ka na. Oo naman, nadarama ko ang katapatan niya. Oo nga pala, may naalala ako. Oh, ano yan? Hindi ba nakabili kayo ng wedding ring ninyo nung dati mong nobyo? Pero hindi natuloy ang kasal ninyo dahil pinikot nila? Oo, pero binalik ko sa kanya. Ano? Baka yun pa ang ginamit nila nung nagpakasal sila. Ano? Pero friend, kung sakali na maghiwalay sila dahil hindi sila nagkaintindihan, dahil napikot lang ang dati mong nobyo, anong gawin mo kung babalik sa'yo? Tatanggapin mo ba? Hindi ko alam. Pero sigurado ako, hindi na siguro. Ganon? Kung noon pa sana, pwede. Pero ngayon hindi na. Wala na yung dati kong nararamdaman sa kanya. Ay naku naman. Talagang mahirap ang mabigo sa pag-ibig, di ba? Aba, bakit? Nasubukan mo na bang nabigo? Ang alam ko, ngayon ka lang nagmahal. Oo. Hindi ko pa nasubukan ang ganon. Kaya masasabi kong napakaswerte mo kay Rene. Girl, I need you. I need your love. Kumusta na ang loves ko? Mabuti naman. Maghapon lang na hindi kita nakita. Miss na kita. Ano ba? At salamat. At hindi ka nainip dito sa bahay. Hindi, dahil nagpunta dito ang kaibigan ko. Mabuti kung ganun. Sinabi mo sana na pumunta lang dito kung wala siyang pasok. Oo naman. At ang dami naming napag-usapan.
Naalala pa namin ang napikot na nobyo niya. Oo nga. Di ba nag-usap na sila para sa kasal nila? Ang sabi, yan ang sabi mo nun sa akin, di ba? Oo. At alam mo, Hmm. yung singsing sana na gagamitin nila sa wedding nila, ibinalik daw niya. Ano? Oo. Mhm. At ang sabi niya, baka yung singsing na yon ang ginamit pa nilang wedding ring sa pagpapakasal niya doon sa pumikot sa kanya. Talagang malaki na ang tiyan mo, anak. Oo nga po. Kabuwanan ko na. Oo. Nay, kung sakali na may masamang mangyayari sa panganganak ko, kung baka mamamatay ako, huwag niyong pabayaan ang anak ko, ha? Ano? Diyos ko, ano ba yung sinasabi mo, anak? Para sinabi ko lang naman yun. Natakot na kayo. Nako, Sarah, huwag kang magsalita ng ganyan. Nako, nininervyos ako tuloy. Nasabi ko lang naman yun. Pero ano ang alam natin? Naku, patawarin mo kami, Diyos ko. Ay, bawiin mo yung sinabi mo. Ano ang alam natin? Hindi natin alam ang kapalaran ng isang tao. Kung dumating na ang oras, ay wala na tayong magagawa. Sa bagay, Sige. Huwag na nga natin pag-usapan kung ano ang mangyayari. Sinabi ko lang naman yun. Kailangan kasi na lagi tayong nakahanda sa anumang oras kung ano ang darating sa atin. sige, tama na. Huwag na nating pag-usapan yan. Maghintay na lang tayo. Ganyan ang sinabi ni Sarah. Oo, balae. Kaya masyado akong nag-aalala. Ano? Nako, Diyos ko. Patawarin mo kami. Hindi naman sana. Hindi pa bakit naman na nasabi niya yun. Hindi ko nga alam eh. Kaya hindi mawala ang pag-aalala ko. Nasaan ba si Sarah kasi? Nasa kwarto nila. Di ba kabuwanan niya? Oo nga. Pero sa katapusan naman ang sinabi nila. Pero pwede na maaga o kaya sa katapusan. O sa susunod pa na buwan siguro. Oo. Hindi naman masabi kung ano ang araw ng panganganak ng isang buntis. Oo, balae. Pero wala bang sakit ang anak mo? O kaya nararamdaman? Bakit gano'n ang sinabi niya? Wala naman siyang sinasabi. Nako, kahit ako, nag-aalala na rin ako sa sinabi mong yan, balae. Oo nga eh. Hindi nga mawala sa isipan ko ang sinabi niya. Parang nagpapaalam. Hindi, huwag mo kaming iiwan. Sarah, buhay ko. Hindi. Oh, Rene, gumising ka. Gising. Ha? Gising. Ano ba? Iniwanan mo raw kami. Nanaginip ka? Iniwanan mo raw kami. Ano? Oo, kaya tinatawag kita. Naku, bakit naman kita iiwan? Sige, ituloy na natin ang matulog. Wala yun. Love, Bunga lang ng tulog kung panaginip. siguro nga. Oo, ano ka ba naman? Bakit naman kita iiwan?
maalis sa isipan ko ang napanaginipan ko. Kaya hindi na ako makatulog. Ano kayang ibig sabihin nun? Sa bagay, ang sabi nila ay kabaliktaran ng panaginip sa totoong buhay o pangyayari. At sana ay hindi mangyari na iwanan ako ni Sarah. Girl, I need you. I need your love. Nakapasyal kayo, tita? Ay, oo. Hindi ba ako nakakaistorbo sa iyo? Hindi po, tita. Tapos ko na rin labahan ng uniforme ko. Ganun ba? Kumusta naman ang kaibigan ko? Malapit na siyang manganak, ha? Ay, oo. At naku, nag-aalala ako. Ano? Oo nga pala. Wala bang nasasabi sa'yo ang kaibigan mo? Ha? Anong sinasabi na ibig ninyong malaman, tita? Ay, Kwan, kung may nararamdaman siya habang buntis. Wala naman po. Napakasaya niya kapag nag-uusap kami. Ganun ba? Pero ano bang sabi ninyo na pinag-aalala ninyo? Para siyang nagpapaalam. Ano? Hindi ko alam. Dahil hindi mawala sa isipan ko ang sinabi niya. Ang totoo niyan, mapagbiro siya minsan. Pero binabawi naman niya. Ang alam ko nga nagbibiro si Sarah. Alam ko, pero hindi mabuti ang pagbibiro ng ganon. Ganun ba? Mabuti kaya ang biro niya na kapag nanganak siya at mamamatay, kami daw ang mag-aalaga sa anak niya. Bakit kaya? Totoo kaya na sinabi ni Sarah ang ganon? Kahit biro lang, nakakatakot. May nararamdaman kaya siya na pwedeng mangyari kapag nanganak? Okay, may pinaghahandaan ang araw na yun. Nag-aalala rin ako. Diyos ko, patnubayan sa ninyo ang kaibigan ko. Sana maging maayos ang kalusugan nilang pareho ng anak niya. Ito na ang araw natin. Ganyan ang napanaginipan mo. Opo, Itay. Hindi ko alam. Marami na ibang napanaginipan. Yun pa. Iniwan daw kami. Kahit anong pagsigaw ko sa kanya, hindi niya pala naririnig. Sige, mag-ingat kayo. Ganoon nga na may sinasabi ng asawa mo sa biyanan mo. Na ano yun, Itay? Para raw
nagpapaalam. Ano? Ibinilin daw na mahalin at alagaan ang anak niya kung masama ang kapalaran ng mga anak. Ano? Ganyan ang sinabi kay inay? Oo, yun ang bilin niya, kaya nag-aalala si Balae. Bakit ganun, itay? Baka may nararamdaman ang asawa mo sa katawan niya, pero hindi man lang sinabi sa'yo. Wala po siyang sinasabi, itay. Ano ito na nangyayari? Bakit ganoon ang sinabi ni Sarah kay inay? May nararamdaman kaya sa katawan niya na hindi sinasabi sa akin? Tama. Ganoon ang napanaginipan ko. Ngayon, ganoon na naman ang nalaman ko na sinasabi niya. Diyos ko, anong ibig sabihin nito? Huwag ninyong pabayaan ang asawa ko. Wala sanang masamang mangyari sa kanya. Pati ang baby namin sa araw ng kanyang panganganak. Diyos ko. Mabuti at nakapamasyal ka naman dito, friend. Oo. Tapos ko ng trabaho sa bahay namin. Oh, ano bang ginagawa mo? Inaayos ko mga gagamitin ko sa panganganak. Pinag-iisa-isa ko lahat ang mga damit. Ang mga damit ko, gusto ko rin na ayusin. Hindi ko ihahalo para sa pamamasyal at para sa mga gamit ko dito sa bahay. Ganon din ako. Para hindi ako mahirapang maghanap. Totoo yan. Pagkatapos kong maayos ang damit ni baby, isunod ko na ang damit ng asawa ko. Hindi ko kasi magawa ang mga ito kapag bago akong panganak. Oo naman. Tsaka mahirap palang nag-iisa na anak. Oo. Kawawa naman kasi si inay. Kung sakali na may masamang mangyari sa akin, walang mag-aasikaso sa kanya. Pag siya ay matanda na. Naku, ano na naman yung sinasabi mo? Yun na nga. Bakit? Masama ba ang sinabi ko? Huwag mo nang sabihin yan. Lalo na't malapit ka ng mga anak. Ano ba ang masama sa mga sinasabi ko? Sabi ko tuloy, dapat lang na maghanda tayo sa darating sa buhay natin. Sarah! Hindi natin hawak ang pangyayari, di ba? At ang una sa lahat, hindi natin alam ang hangganan natin sa buhay na to. Ang Diyos lamang ang makapagsasabi. Kaya dapat lang, lagi tayong nakahanda. Girl, I need you. I need your love. Ano pa ang susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggo na kasaysayan na pinamagatang Singsing. Dito sa ating tula, Himig ng Pag-ibig. Mula sa panulat at direksyon, Lubimin Aquino. Production Supervision, Leti Astudillo Aquino.
mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. May kanon. My heart